Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Fighter jets ng Pilipinas nagpatrolya at naglunsad ng flare sa West Philippine Sea. China sinisisi pa ang Pilipinas sa banggaan ng mga barko. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Nagbigay ng standing order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ng huling insidente sa West Philippine Sea na kung saan ay sinadyang banggay ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner, sinabi nitong ang kautusan ng Commander-in-Chief ay patuloy na manindigang walang dapat na makuha ni 1 pulgada ang mga dayuhan sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Ito ang dahilan kaya tuloy-tuloy aniya ang presensya ng kanilang puwersa sa lugar. Binigyang diin ni Bronner na kung aalisin nila ang tropa sa West Philippine Sea, ay baka gumawa na naman ng artificial island ang China kaya kailangan talaga aniyang nandun ang puwersa ng militar. Kaya pagtiyak ng AFP Chief, tuloy ang legal na operasyon ng militar sa lugar at nasa likod aniya ng pamahalaan ng international law para ito ay gawin. Siniguro naman ni Bronner na hindi nito hahayaan na humantong pa sa aksidente ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China. And still, the order of the President, which is not to give up a square inch, even a square centimeter of our territory, stands. So yun po yung aming standing order na galing sa ating Pangulo, kaya tuloy-tuloy po yung ating ginagawang mga actions so that we can maintain our presence in the area. Yun po ang importante, yung presence natin. Dahil once we give up, once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, ay we don't know what will happen. Baka gawing mga artificial islands ulit yung Escota Shore. Kaya kailangan nandun tayo. Naniniwala naman si Bronner na ang pagpapakawala na naman ng flares ng Chinese aircraft ay isang escalation, subalit hindi lang ito ginagawa sa Pilipinas ng China kundi maging sa ibang mga bansa gaya ng US at Australia. Sinabi ni Bronner ang aksyon ng China ay isang napakadelikadong maneuver lalo na kapag tumama ang flare sa aircraft. Nagpatrolya ang fighter jet ng Philippine Air Force sa may hilagang bahagi ng West Philippine Sea noong nakalipas na Biyernes, ika-23 ng Agosto. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. Ayon sa AFP Chief, kasama siya sa sakay ng FA-50 ng isagawa ang patrolya, kung saan sinanay din ng fighter jet ang flares capabilities nito at iginiit na gumagana ito. Subalit nilinaw ng AFP Chief na kahit na may ganitong kapasidad ang Philippine Air Force, hindi ginagawa sa iba ang gaya ng naging aksyon ng China dahil sumusunod ang Pilipinas sa international law. Ang naturang hakbang ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay kasunod ng mapanganib na paggamit ng China ng flares laban sa B-4 Cessna aircraft, habang nagsasagawa ng air patrol sa may Bajo de Masinloc at Zamora Reef. Flares, parang recently lang siya nangyari 3 times this month. Yeah. Do you view that as an escalation, sir? It is an escalation, no? Definitely. Pero hindi lamang sa atin ginagawa yon. Pati sa US ginagawa nila, pati sa Australia ginagawa ng China yung pag-release ng flares, no? This is a form of warning the other side. But again, for us, no? For us, it is a dangerous maneuver. Kasi pag yung flares tumama sa atin, that's very dangerous. So do you have capability, sir, na mag-retaliate ng flares din? Meron tayo. We have flares, no? In fact, nung Friday, ako po ay sumakay sa isang FA-50 natin at nagpatrolya kami sa West Philippine Sea, no? At tinesting rin natin yung flares natin. Gumagana yung mga flares natin. So we have that capability, but then again, because we follow international laws, hindi natin ginagawa yon sa iba. So more details sa patrols, kailan to, sir, yung FA-50? Nung Friday po ay sumakay ako sa ating FA-50 at nagpatrolya po kami sa West Philippine Sea. Saan features, sir, malapit? Basta dito sa West Philippine Sea, northern portion ng ating western hemisphere. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating pagpatrolya because again, no, we are in the right position. We have the legitimate backing, which are the international laws and regulations. Samantala, nanindigan ng AFP Chief na patuloy ang pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, dahil nasa tamang posisyon nito at may lehitimong karapatan ang ating bansa sa nasabing karagatan salig sa international law. China Coast Guard vessel number 4202. This is BRP Dato Sanday, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vessel of the Philippine government,
Your unsafe maneuvers and dangerous actions against the government of the Philippine vessel within the Philippine Exclusive Economic Zone have been recorded and are in violation of international law and Philippines national law. Stop these unsafe actions and do not interfere with this legal maritime patrol. Over. Nakakwentong ano nila sa mission natin. Baka magpaka tayo. Kung pa sila nakapoint sa mission natin. Oh! Ayan! Sinadyang bagay. Mga kapuso, yan po. Ay, cellphone. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan po ang bumangga sa PRP pagkakay. Yung linis naman ng madaling araw. Kanina naman, ay sabi na natin, ubra yung kanilang panguwanan. Mamatay tayo! Pwede pa! Pinagbabangga at pinalibutan ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard vessels ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources linggo ng August 25, simula alas 10:30 ng umaga, hinarang na umano ng mga Chino ang Philippine vessel na nasa 10 nautical miles malapit sa Sabine Shoal, hanggang alas 2 ng hapon, nang gitgitin at pagbabanggain ng CCG ng higit 5 beses ang BRP Datu Sanday. Pinalibutan ng 5 CCG at ilang militia vessels ang BRP Datu Sanday at sabay-sabay na inatake ng water cannon at tina-target ang navigational equipment ng naturang vessel ng BFAR. Matatandaan na ang barko ng CCG ang bumangga sa BRP Bagakay na naging dahilan ng malaking butas sa barko noong Lunes ng madaling araw. Ito rin ang unang bumangga sa barko ng BFAR. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.